Rina, matanong ko lang, no, ang Davao City, isa ito sa mga probinsya na napakaraming botante. May git sa 1,000,000, if I believe, no? You can correct me. But Katrina, ano ang turnout? Ang nakikita mong turnout or yung tansya nilang turnout? Karen, tama yan, no? Ang Davao City ang isa sa may pinakamaraming bilang ng botante. Sa katunayan, sa buong Mindanao, ang Davao Region ang may pinakamalaking bilang ng mga registered voters na mahigit 3 million. Sa 3 million na registered voters sa Davao Region, 1 million dyan ay concentrated dito sa Davao City. Pero as for the turnout, Karen, ay makikita pa lamang natin yan dahil kasasara pa lamang nung ilang mga polling precincts dito sa Davao City. Aalamin din natin sa COMELEC kung mayroon bang ilang mga polling precincts na naantala ang pagsasara dahil alam natin na nauna nang sinabi ng COMELEC na i-accommodate pa rin nila yung mga botanteng nakapila na sa mga polling precincts bago ang pagsasara nito ng alas 7 ng gabi. Karen. At Katrina, maganda ang punto kanina, no? Sinabi ni Vice President Sara Duterte na sakaling manalo ang dating Pangulong Duterte, dapat makapanumpa ito Ang tanong, nasagot na ba ng COMELEC paano kung hindi papayagan ng ICC na makapanumpa ang dating Pangulo? Sino ang mamumuno sa Davao? Karen, kailangan makapanumpa ang dating Pangulo kung sakaling siya ang mananalo ngayong halalan ng by June 30, 12 noon. According yan kay Vice President Sara Duterte. Kung sakaling hindi man makapanumpa ang dating Pangulo bilang alkalde ng Davao City, kung siya nga ang mananalo ngayong halalan, ay automatic na aakyat ang Vice Mayor na mananalo bilang bagong pinuno ng Davao City. Kaya babantayan din natin mamaya sa canvassing centers kung sino nga ba ang mananalo bilang Vice Mayor ng Davao City. Dalawa ang nangungunang kandidato dyan o dalawa ang pangunahing naglalaban na kandidato dyan. Si incumbent Davao City Mayor Sebastian Duterte na ngayon ay tumatakbo bilang Vice Mayor at si Bernie Alag na dating kaalyado ng mga Duterte ngunit kinalaunan ay tumiwalag na. Karen. At paano naman ang ibang mga lugar sa Davao Province? May impormasyon ka na ba, Katrina Domingo? Kumbaga, natatandaan mo dating si Speaker Pantaleon Alvarez, tumakbo itong kongresista. At dati magkaaway pa sila noon ni Vice President Sara Duterte. Ngayon ay magkakampi na sila. Anong nangyari sa iba't ibang lugar sa Davao Province? Karen, sa ngayon ay patuloy na minomonitor ng COMELEC Davao Region ang iba't ibang bahagi ng Davao Province dahil nauna nang sinabi sa atin ng COMELEC Assistant Regional Director dito sa Davao Region na bagamat matindi yung balitaktakan sa politika sa iba't ibang lalawigan ng Davao Region ay hindi naman ito nauuwi sa karahasan. Sa ngayon ay may tinitingnan silang iba't ibang lugar kung saan mahigpit yung mga labanan pero hindi pa kinukumpirma ng COMELEC kung gaano ba ka-close o gaano ba kadikit yung mga numero ng mga naturang lugar dito sa Davao Region dahil magsisimula pa lang ang bilangan.